Ang kwento ni Momotaro. Sa isang tahimik at maliit na nayon na matatagpuan sa gilid ng isang malawak na kagubatan, may mag-asawang matanda na matagal nang nangangarap ng isang anak. Ang mag-asawang ito ay nakatira sa isang maliit na bahay na yari sa kahoy at araw-araw ay nagsasaka at nag-aalaga ng kanilang hardin. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap sa trabaho at pananampalataya sa Diyos, hindi pa rin sila pinagpapala ng anak. Hindi na rin sila umaasa sapagkat pareho silang matanda na at tila walang pagkakataon na magkaanak pa. Isang araw, habang ang matandang babae ay bumababa sa ilog upang maglabada, may napansin siyang isang kakaibang bagay na lumulutang sa tubig. Ang bagay na ito ay isang malaking problema, isang problema na kasing laki ng isang buong bata at kumikinang ang kulay nito sa ilalim ng araw. Ang matandang babae ay nagulat at naintriga sa nakita. Agad niyang kinuha ang problema at iniangat ito mula sa agos ng ilog. "Ano ito?" tanong ng matandang babae sa sarili. "Napakabigat, ngunit hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit nararamdaman ko na may espesyal na mangyayari." Ibinaba ng matandang babae ang problema sa kanilang tahanan at ipinakita ito sa kanyang asawa. "Mahal, tingnan mo ito. May lumulutang na problema sa ilog. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit nararamdaman kong may kakaibang kapangyarihan ang bagay na ito," sabi ng matandang babae. Tinutok ng matandang lalaki ang kanyang mata sa problema at sa kanyang pagtataka, nakita niyang parang may kakaibang kislap sa loob nito. "Ano kayang mayroon dito?" sabi ng matandang lalaki. Nang kanilang binuksan ang problema, isang hindi kapani-paniwala ang nangyari. Isang sanggol na lalaki ang biglang lumitaw mula sa loob ng problema, malusog at malakas. Tumawa ang matandang babae nang makita ang batang lalaki at agad siyang umiyak ng kasiyahan. Ang Diyos ay napakabuti. Ipinadala niya ang batang ito sa atin, sinabi ng matandang babae habang niyayakap ang sanggol. "Wala akong maisip na mas magandang regalo kundi ito." Ang matandang lalaki naman ay nakatingin lang sa sanggol na hawak ng kanyang asawa. Hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa at pasasalamat. "Tama ka, mahal. Ang batang ito ay isang biyaya, isang himala na ipinagkaloob sa atin." Dahil sa kanilang labis na kasiyahan, agad nilang pinili ang pangalan ng batang lalaki. Tinawag nila siyang Momotaro, na nangangahulugang Peach Boy, batay sa problema na nagdala sa kanya sa kanilang buhay. Isang simbolo ng kanyang pinagmulan at isang paalala sa mag-asawa na ang mga biyaya ng Diyos ay hindi inaasahan. Si Momotaro ay pinalaki ng mag-asawa ng buong pagmamahal at pangangalaga. Lumaki siyang malusog at matalino at hindi nagtagal ay pinakita niya ang kanyang likas na lakas at tapang. Si Momotaro ay lumakas sa katawan at natutong magtulungan sa kanyang mga magulang. Ang matandang mag-asawa ay labis na nagpapasalamat kay Momotaro
at sa bawat araw ay nadarama nila ang kagalakan ng pagkakaroon ng isang anak. Si Momotaro, kahit bata pa lamang, ay nagpakita ng mga katangian ng isang matapang at matulunging tao. Sa lahat ng pagkakataon, siya ang unang tumulong sa kanyang mga magulang. Kung may mga gawaing bukid na kailangang tapusin, si Momotaro ang unang tumutulong. Kung may mga gawain sa bahay na kailangan, siya ang nag-aalaga at nag-aasikaso. Walang reklamo, walang tinatamad. Siya ay isang halimbawa ng sipag at malasakit. Isang araw, habang si Momotaro ay naglalakad sa kagubatan upang mangolekta ng mga prutas, nakarinig siya ng isang pangungusap mula sa isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng daan. Momotaro, naririnig mo ba ang balita? Ang mga ogre na mula sa malalayong bundok ay dumating sa ating bayan. Sila ay nagdudulot ng takot at pinsala. Pinapalaganap nila ang kaguluhan at sinisira nila ang mga sakahan. Kailangan na natin ng isang bayani upang labanan sila. Ang matandang lalaki ay tumingin kay Momotaro at nagpatuloy. Teka lang, Momotaro, ang mga ogre ay hindi ordinaryong kalaban. Ang mga ito ay malalakas at magagaling sa digmaan. Kung ikaw ay maglalakbay upang tapusin ang kanilang kasamaan, siguraduhin ikaw ay handa. Huwag mong kalimutan na may mga kapangyarihan silang hindi madaling talunin. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Momotaro. Alam niyang sa kabila ng kanyang kabataan at kalakasan, hindi madali ang laban. Ngunit may isang bagay sa kanyang puso ang nagsasabi na ang kanyang misyon ay napakahalaga. Hindi siya pwedeng magpatalo sa takot. Iniisip niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang nayon, at ang mga inosenteng tao na umaasa sa kanya. Agad siyang bumalik sa kanyang bahay at sinabi sa kanyang mga magulang ang kanyang desisyon. Mahal kong mga magulang, sinabi ni Momotaro, nagpasya akong pupunta ako sa bundok upang labanan ang mga ogre. Dapat ko silang tapusin upang maprotektahan ang ating bayan. Huwag kayong mag-alala, ipagdasal ninyo ako. Habang pinapakinggan ng mag-asawa ang plano ni Momotaro, hindi nila maiwasang mag-alala. Ngunit sa kabila ng kanilang takot, alam nilang hindi nila kayang pigilan ang kanilang anak sa paggawa ng tamang hakbang. Ang mag-asawa ay nagdasal at humiling na protektahan si Momotaro sa kanyang pakikibaka. Mahal namin ang aming anak at kami ay maghihintay ng kanyang tagumpay. Pagkatapos ng mahabang pagninilay, nagpasya si Momotaro na simulan ang kanyang paglalakbay upang tapusin ang kasamaan ng mga ogre at ibalik ang kapayapaan sa kanilang bayan. Ang araw ng kanyang paglisan ay dumating at nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na puno ng kalungkutan at kaba. Ngunit alam nilang hindi na siya maaaring pigilan. Ang kanilang anak ay puno ng tapang at determinasyon at hindi nila kayang baguhin ang kanyang desisyon. Si Momotaro ay nagsimula sa kanyang paglalakbay
ng may dalang mga pangarap at layunin. Isang malawak na kagubatan ang dadaanan niya, at sa kabila ng mga panganib na maaaring magtago sa bawat kanto, hindi siya natatakot. Habang naglalakad, iniisip niya ang kanyang bayan at ang mga taong umaasa sa kanya. Nais niyang mapanumbalik ang kapayapaan at maiwasan ang patuloy na pagsakop ng mga ogre sa kanilang lugar. Habang ang mga dahon ng puno ay dahan-dahang dumadaan sa hangin, isang matandang babae ang lumapit kay Momotaro. "Bata, saan ka patungo?" tanong ng matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng kababaan ng loob at ang boses ay may pagkabanayad. "Pupunta ako sa bundok upang tapusin ang kasamaan ng mga ogre. Nais kong protektahan ang aking bayan," sagot ni Momotaro nang may kalakasan at tapang sa kanyang boses. "Ang iyong tapang ay hindi matatawaran, bata. Ngunit mag-ingat ka, sapagkat ang mga ogre ay hindi madaling talunin. Bago ka magsimula sa iyong laban, tumanggap ka ng isang biyaya mula sa akin." Ang matandang babae ay nag-abot kay Momotaro ng isang pagkaing bilog, malutong at mabango. Ito ang dango na gawa sa masasarap na sangkap. Ibinubuo nito ang lakas at tapang. Dalhin mo ito at sana ay magbigay ito sa iyo ng lakas na kailangan mo. Nagpasalamat si Momotaro sa matandang babae at tinanggap ang dango. "Maraming salamat po, matanda. Hindi ko po makakalimutan ang inyong kabutihan." Matapos ang maikling pag-uusap, nagpatuloy si Momotaro sa kanyang paglalakbay. Habang naglalakad siya sa kagubatan, naramdaman niyang unti-unting lumalakas ang kanyang katawan. Ang dango na ibinigay ng matandang babae ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas at sigla. At hindi nagtagal, nakatagpo siya ng isang aso na naglalakad sa tabi ng daan. "Bata, ikaw ba ang tinutukoy na Momotaro na pupunta sa bundok upang tapusin ang kasamaan ng mga ogre?" tanong ng aso na may matalim na mga mata at mahahabang mga pangil. "Opo, ako nga. Huwag kayong mag-alala. Ako'y pupunta upang labanan ang mga ogre at protektahan ang aking bayan," sagot ni Momotaro. "Kung ganoon, hayaan mong ako'y sumama sa iyo," sabi ng aso. "Ako ay mabilis at malakas at handang makipaglaban sa mga ogre. Ako'y magiging iyong kaalyado." Nagpasalamat si Momotaro at sumang-ayon. "Sama ka sa akin at magiging matibay ang ating puwersa." Hindi nagtagal, isang unggoy ang sumulpot mula sa mga puno. "Momotaro, narinig ko ang iyong plano. Tinutulungan ko ang mga tao sa kagubatan at handa akong makipaglaban sa mga ogre. Ang aking liksi at talino ay magagamit sa iyong laban," sabi ng unggoy. Nagpasya si Momotaro na tanggapin ang alok ng unggoy. "Tama ka, unggoy. Kailangan ko ang iyong tulong. Ang inyong lakas at talino ay magiging mahalaga sa aming misyon." Habang naglalakbay, isang ibon naman ang lumipad at tumigil sa tabi ni Momotaro. "Nabalitaan ko rin ang iyong pakay, Momotaro. Ako'y isang pheasant at may kakayahan akong lumipad ng mabilis. Maaari kitang gabayan
mula sa itaas at bigyan ng babala kung may mga panganib na paparating. Maraming salamat, Peasant. Sa tulong ng iyong bilis at liksi, mas madali nating magagampanan ang ating misyon. Sagot ni Momotaro. At sa paglipas ng oras, naging isang pangkat si Momotaro kasama ang kanyang 3 alaga, ang aso, unggoy at Peasant. Sama-sama nilang tinahak ang daan patungo sa bundok ng mga ogre. Sa bawat hakbang, ang kanilang determinasyon ay lumalakas. Hindi sila natatakot sa mga hamon at paghihirap na maaaring sumalubong sa kanila. Ang bawat isa sa kanila ay may natatanging kakayahan na magbibigay sa kanila ng lakas at tagumpay. Sa kanilang paglalakbay, napansin ni Momotaro na habang lumalapit sila sa bundok ng mga ogre, dumadami ang mga tanda ng pinsala. Ang mga puno ay may mga sugat at ang mga halaman ay may mga pagdapo ng apoy. Tila ba may mga nilalang na dumaan at sumira sa kagubatan. Ang mga alaga ni Momotaro ay nagsimula ng magtulungan upang maghanap ng mga palatandaan at magbigay ng babala sa mga papalapit na panganib. Sa paglipas ng mga araw, lalapit na sila sa bundok ng mga ogre, ang lugar na pinagmumulan ng takot at kaguluhan sa buong bayan. Dito magtatagpo ang tapang ng isang batang lumaking puno ng pagmamahal at aral mula sa kanyang mga magulang, at ang matinding laban na magbibigay ng katarungan sa buong bayan. Sa kabila ng lahat ng pag-aalala at takot, ang bawat hakbang ni Momotaro ay nagtataglay ng layunin na muling ibalik ang kapayapaan sa kanyang bayan. Matapos ang ilang araw na paglalakbay, napansin ni Momotaro at ang kanyang mga kasama na lumalapit na sila sa bundok ng mga ogre. Ang lugar ay puno ng mga kakaibang tunog at ang mga puno ay tila punit-punit at naglalagas ang mga dahon. Ang hangin ay malupit at ang mga ulap ay madilim na nagbigay ng pakiramdam ng takot sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang tapang ni Momotaro ay hindi nagbago. Kasama ang kanyang mga kaalyado, ang mabilis na aso, matalino at masiglang unggoy, at ang masigasig na Peasant, ipinagpatuloy nila ang kanilang misyon. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, nararamdaman nilang malapit na silang makarating sa lugar na pinagtataguan ng mga ogre. Ang mga alaga ni Momotaro ay nagbigay ng mga hudyat at babala, tumutulong sa kanya upang matiyak na walang panganib na malulusutan. Si Momotaro ay naglakbay na may pusong puno ng tapang at pag-asa. Hindi alintana ang mga sakripisyo na maaaring harapin. Pagkatapos ng ilang oras, narating nila ang isang malaking kuweba sa tuktok ng bundok. Ang mga bato ay mabagsik at ang mga pader ng kuweba ay may mga alon ng matinding init. Isa itong kahindik-hindik na tanawin. Ngunit si Momotaro at ang kanyang mga kaalyado ay hindi na natatakot. Nagtipon sila at nagsimula ng isang plano upang masakop ang kuweba ng mga ogre. Dito natin sila hahanapin, sabi ni Momotaro. Ang mga ogre ay tiyak na naririto sa loob
tayo na at mag-ingat tayo. Huwag nating pabayaan na magtatagumpay sila. Bago pumasok, binigyan ni Momotaro ng huling babala ang kanyang mga alaga. Siguraduhin nating magtulungan. Ang lakas natin ay sa pagkakaisa. Pumasok silang apat sa madilim na kuweba. Mabilis ang mga hakbang ng kanilang mga paa habang ang mga tunog ng mga ogre ay naririnig mula sa malayo. Sa bawat kanto, tumitindi ang kaba at takot ng kanilang mga puso. Ngunit sila'y nagsusumikap upang magtagumpay. Si Momotaro ay may hawak na isang matalim na espada at ang kanyang mga kasama ay nakahanda na ring lumaban gamit ang kanilang mga likas na katangian. Nang bigla, may narinig silang malalakas na tunog mula sa likuran ng isang malaking bato. Isang grupo ng mga ogre ang lumabas mula sa dilim. Ang kanilang mga katawan ay malalaking parang bundok. May mga pangil at matatalim na pangil na nakatingala sa madilim na kuweba. Naramdaman ni Momotaro at ng kanyang mga kaalyado na malapit na ang kanilang laban. "Makinig kayo mga ogre," sigaw ni Momotaro. "Nandito kami upang tapusin ang inyong kasamaan at protektahan ang aming bayan. Hindi na namin hahayaan ang inyong pananakop." Ang mga ogre ay tawa ng tawa at hindi inintindi ang batang lalaki. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng galit at ang mga katawan nila ay kumikinang sa init ng kanilang puot. Ang batang ito ay may tapang, ngunit hindi niya kami kayang talunin, sabi ng isa sa mga ogre na may matinding boses. "Kami ang maghahari dito at wala kaming takot sa kahit na sino." Si Momotaro ay hindi natakot. Itinaas niya ang kanyang espada at sinabi, "Tapos na ang inyong paghahari, mga ogre. Kami ang magtatagumpay ngayon." Ang unang ogre na sumugod ay tinanggap agad ng aso ni Momotaro. Tumakbo siya patungo sa ogre at agad na sinubukang sakupin ito gamit ang kanyang matalim na pangil. Ngunit mabilis ang ogre at sinadyang napalakas ang kanyang suntok. Naging mabilis naman ang aso at naiwasan ito, kaya't patuloy niyang iniiwasan ang mga matutulis na pangil ng ogre. Samantala, ang unggoy naman ay mabilis na umakyat sa isang matibay na puno sa loob ng kuweba. Gamit ang kanyang bilis at talino, iniiwasan niya ang mga galaw ng ogre at sa bawat pagtalon at galaw niya, ito ay nagiging matinding kalaban para sa ogre. Sa isang mabilis na galaw, nagulat ang ogre at hindi nito napansin ang isang puno na nagbabalik sa katawan nito, kaya't natumba ito. Hindi rin nagpahuli ang peasant. Lumipad siya sa himpapawid at bumagsak mula sa likuran ng ogre. Habang abala ang ogre sa kanyang mga kalaban sa lupa, si peasant ay nagbigay ng isang matalim na atake gamit ang kanyang mga pangil sa likuran ng ogre. Napahulog ang ogre sa kanyang likod at natumba sa matinding pagkatalo. Habang ang mga ogre ay patuloy na nagsisikap na umatake, si Momotaro ay nakaposisyon na. Tinutok niya ang kanyang espada at binigyan ng malupit na huling suntok ang pinakamalaking ogre. Ang espada ay tumagos sa katawan ng ogre at napaluhod ito. Sa wakas,
bumagsak ang pinakamalakas na ogre na nakapanghihina. Ang mga kasamahan ni Momotaro ay nagsimulang magdiwang. Ang mga ogre ay tinalo at ang kanilang puot at lakas ay napawi. Ang mga kalaban ay natalo at ang buong kuweba ay naging tahimik. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsusumikap, nagtakda ng panahon ng pagdiriwang si Momotaro. Nagtagumpay tayo, mga kaibigan. Ang aming bayan ay ligtas na at walang panganib na maghahatid ng takot pa sa ating lugar. Matapos ang matinding laban sa mga ogre at ang pagkatalo ng kanilang pinakamalakas na leader, nagsimula ng magbago ang lahat sa bundok. Ang mga ogre ay nagtakbuhan. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang sumuko at humingi ng tawad, habang ang iba ay tumakas na patungong malalayong lugar. Walang natira pang kalaban upang hadlangan ang mga bayani sa kanilang layunin. Si Momotaro at ang kanyang mga kaalyado, ang aso, unggoy at pheasant, ay tumayo sa gitna ng kuweba, nagmamasid sa mga nahulog na ogre at sa kanilang mga kasamahan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagod, ngunit puno rin ng kaligayahan at tagumpay. Natapos na nila ang kanilang misyon. Ang bayan nila ay ligtas mula sa takot na dulot ng mga ogre, at ang kanilang tapang ay nagbigay pag-asa sa buong nayon. Natapos na ang laban, mga kaibigan. Wika ni Momotaro. Ang boses ay puno ng pagpapasalamat at paggalang sa kanyang mga kasama. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Ang inyong lakas at tapang ang naging dahilan ng ating tagumpay. Maraming salamat. Si Aso, na puno ng galak, ay tumahol ng malakas. Walang anuman, Momotaro. Kami nagsama upang maprotektahan ang inyong bayan at matulungan kang magtagumpay. Lahat tayo ay may bahagi sa tagumpay na ito. Nagpasalamat din ang unggoy at pheasant. Tama si Aso. Nagkaisa tayo at ito ang naging dahilan kung bakit tayo pinalad na magtagumpay, sabi ng unggoy na may ngiti sa kanyang mga labi. Bilang isang pangkat, tayo ay mas malakas. Habang nagsasalo-salo sa kanilang tagumpay, hindi nila nakalimutang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Nagdasal sila ng taimtim, humiling na sana ang kanilang bayan ay maging ligtas mula sa mga banta sa hinaharap. Ang kanilang mga magulang, mga kaibigan at mga kababayan ay maghihintay sa kanilang pagbabalik. Sa wakas, magkakaroon na ng kapayapaan sa ating bayan. Wika ni Momotaro na puno ng pag-asa. Ngayon, ang ating nayon ay ligtas mula sa mga ogre, at ang mga saksi sa ating tagumpay ay ang mga kaalyado kong ito, ang mga tapat kong kasama sa laban. Bago umalis, nag-iwan si Momotaro ng isang babala sa mga ogre na natira. Kung may isa man sa inyo ang magbabalik upang maghasik ng lagim, mag-ingat kayo. Hindi kami titigil hanggang sa tuluyan ninyong iwan ang aming bayan. At sa pag-alis nila sa bundok, nagsimula na ang kanilang paglalakbay pabalik sa kanilang nayon. Hindi matitinag ang kanilang loob
sa kabila ng pagod at hirap na dulot ng laban. Tinutulungan nila ang isa't isa at nagsasama-sama sa bawat hakbang na kanilang tinatahak pabalik sa kanilang tahanan. Sa bawat araw ng kanilang paglalakbay, ang kanilang pagkakaibigan ay lalo pang tumibay. Sa huli, natutunan nila na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa katawan, kundi sa pagkakaisa ng mga puso at isipan. Matapos ang ilang araw na paglalakbay, narating nila ang kanilang nayon. Ang buong bayan ay nagalak at nagdiwang nang makita nila si Momotaro at ang kanyang mga kasama. Ang mag-asawa na pinalad na magkaanak kay Momotaro ay lumabas mula sa kanilang bahay at tumakbo patungo sa kanya. "Anak," tawag ng kanyang ina na puno ng luha sa kasiyahan. "Buhay ka, ligtas ka." Si Momotaro ay niyakap ang kanyang mga magulang at nagpasalamat sa Diyos dahil sa kanilang kaligtasan. "Hindi ko magagawa ito ng mag-isa, mahal kong mga magulang. Lahat ng ito ay para sa inyo at sa buong bayan." Ang mga tao sa nayon ay nagsimula ng magtipon sa harap ng kanilang bahay upang magbigay galang kay Momotaro. "Salamat sa iyong tapang, Momotaro. Ikaw ang aming bayani," sabi ng isang matandang lalaki, habang ang iba ay sumasang-ayon at nagsisigawan ng pasasalamat. Ang buong bayan ay nagsimula ng magdiwang. May mga handa, sayawan at mga awit na umaabot sa kalangitan. Ang mga tao ay nagsama-sama upang ipagdiwang ang kanilang kalayaan mula sa takot na dulot ng mga ogre. Si Momotaro ay itinuring na isang bayani, hindi lamang ng kanyang nayon, kundi ng buong rehiyon. Ang kanyang tapang, katalinuhan at malasakit sa kanyang bayan ay naging inspirasyon sa lahat. Habang ang pagdiriwang ay patuloy, si Momotaro at ang kanyang mga alaga ay nagbigay pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kanilang misyon. Ang aso, unggoy at pheasant ay hindi lamang mga kaalyado. Sila rin ay naging tunay na mga kaibigan at pamilya sa kanilang paglalakbay. At sa kabila ng kanilang tagumpay, alam ni Momotaro na ang tunay na kahulugan ng kanyang misyon ay hindi lang sa pagtalo ng mga ogre. Ang pinakamahalagang aral na natutunan niya ay ang kahalagahan ng pagkakaisa, tapang at pag-aalaga sa isa't isa. Hindi nila kayang magtagumpay kung sila ay nag-iisa. Ang buong bayan ay punong-puno ng saya at kasiyahan. Ang mga tao ay nagdiwang dahil sa tagumpay na natamo ni Momotaro at ng kanyang mga alaga. Ang mga magulang ni Momotaro ay labis na ipinagpasalamat na ang kanilang anak ay ligtas at buo. Habang ang buong nayon ay nagtipon sa harap ng kanilang bahay, ang isang hindi inaasahang pangyayari ay nagsimula ng magbukas ng isang bagong yugto ng kwento ni Momotaro. Hindi nagtagal matapos ang mga pagdiriwang, dumating ang isang maliit na grupo ng mga ogre. Hindi sila ang pinakamalaki o pinakamalakas,
ngunit sila ay may matinding takot sa kanilang mga mata. Ang mga ogre ay dumating sa harap ng bayan, ngunit hindi sila nagdadala ng armas o puot. Sa halip, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsisisi at paghihirap. Ang pinakamataas sa kanila ay isang ogre na may katandaan na. Kami po ay humihingi ng tawad, Momotaro, ang sabi ng ogre na may malumanay na boses. Kami po ay nagsisi sa mga kasalanan namin at sa lahat ng pinsalang na idulot namin sa inyong bayan. Hindi namin alam kung paano magsimula ng bago, ngunit nais naming humingi ng kapatawaran. Kung maaari po, sana ay mapatawad ninyo kami at magbigay ng pagkakataon na magbago. Si Momotaro, na noon ay nakatayo sa harap ng kanyang mga magulang, ay nagulat sa nakita. Hindi niya inasahan na ang mga ogre ay magpapakita ng ganitong klase ng kababaang loob. Dati-rati, tinuturing silang mga kalaban ang mga nilalang na nagdudulot ng takot at pagkawasak sa kanilang bayan. Ngunit ngayon, nakikita niya sa kanilang mga mata ang tunay na pagsisisi. Dahil dito, humarap si Momotaro sa mga ogre at nagsalita. Ang inyong mga pagkakamali ay nagdulot ng matinding takot at pinsala sa aming bayan. Ngunit ang tunay na kahulugan ng pagkapanalo ay hindi lamang sa pagtalo ng mga kalaban. Ang pinakamahalaga ay ang kakayahan ng bawat isa sa atin na magbago at magsimula muli. Tumingin si Momotaro sa kanyang mga magulang at mga kaalyado at nagbigay ng isang senyas ng pag-unawa. Si Aso, Unggoy at Peasant ay nakatayo sa likod niya. Lahat sila ay nakatingin sa ogre na may mga mata ng kabutihan. Si Momotaro ay nagpatuloy. Bilang isang bayani ng bayan, ipinagpapatawad ko kayo. Magbago kayo at magtulungan tayo upang maitama ang mga pagkakamali na nagawa. Ang inyong pagbabago ay magsisilbing isang halimbawa ng kabutihan sa iba. Sa mga salitang ito, ang mga ogre ay nagpatira pa sa harap ni Momotaro at sa buong bayan. Maraming salamat, Momotaro, sabi ng ogre na pinuno. Ang inyong kabutihan ay magbibigay sa amin ng lakas upang magsimula ng bagong buhay. Hindi kami magtatangkang muling magdulot ng sakit o takot. Magiging bahagi kami ng inyong komunidad at tutulungan ang inyong bayan sa lahat ng kakayahan namin. Habang pinagmamasdan ang mga ogre na nagsisimulang magbago at magpakita ng kabutihan, si Momotaro ay naramdaman ang isang uri ng kapayapaan na hindi pa niya nararamdaman noon. Alam niyang hindi madali ang pagpapatawad at hindi laging kayang magbago ang isang tao o nilalang. Ngunit naniniwala siya na ang bawat isa, kabilang na ang mga ogre, ay may pagkakataon na magsimula muli. Ang pagninilay na ito ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pagiging bayani. Ang buong bayan ay nagdiwang,
Hindi lamang dahil sa pagkatalo ng mga ogre, kundi dahil sa pagkakaroon ng pagkakataon na makapagbigay ng bagong buhay sa mga dating kalaban. Si Momotaro ay hindi lamang isang bayani sa laban, kundi isang bayani sa pagpapatawad at pagkakaroon ng malasakit para sa kapwa, anuman ang kanilang nakaraan. Sa kabila ng lahat ng kanilang kalungkutan at pagsubok, ang bayan ay natutong magpatawad at magtulungan. Ang mga ogre na dati sumira sa kanilang kapayapaan, ngayon ay naging bahagi na ng kanilang komunidad. Ang mga dating kaaway ay naging kaibigan, at sa kanilang pagtutulungan, nagpatuloy ang pag-unlad at kasiyahan sa kanilang nayon. Ang tunay na lakas, wika ni Momotaro, ay hindi lamang sa pagpapakita ng tapang sa laban. Ang pinakamalaking lakas ay ang kakayahan nating magpatawad, magbigay ng pagkakataon sa pagbabago, at magsimula muli. Ang mga magulang ni Momotaro ay lubos na ipinagpasalamat ang pagkakaroon ng anak na may ganitong malasakit. "Kami labis na proud, anak," sabi ng kanyang ina habang niyayakap siya. "Hindi lamang sa iyong tapang, kundi sa iyong kabutihang loob. Ikaw ang tunay na bayani." Ang buong bayan ay nagpatuloy sa kanilang pagdiriwang. Ang mga ogre ay hindi na nakatakot, kundi nakipagtulungan na sa mga tao. Sa bawat araw na lumilipas, ang pagkakaisa ng mga tao at ogre ay patuloy na lumalakas. Ang bayan na dating puno ng takot at bighati, ngayon ay puno ng pag-asa, kapayapaan at pagmamahalan. Si Momotaro kasama ang kanyang mga alaga ay muling naglakbay patungo sa mga bukirin upang magtulungan sa pagpapabuti ng kanilang bayan. Habang naglalakad siya sa kalsada, naramdaman niyang natutunan niya ang pinakamahalagang aral ng lahat. Ang tunay na lakas ng isang bayani ay hindi nasusukat sa mga laban na kanyang pinaglabanan, kundi sa kanyang kakayahang magpatawad at magbigay ng bagong pag-asa sa mga tao at nilalang. Habang ang nayon ni Momotaro ay patuloy na namumuhay ng masaya at payapa, ang mga ogre na ngayon ay mga tapat na kaalyado na ay nagsimulang magsikap upang mapabuti ang kanilang buhay. Ang mga dating kalaban na naging bahagi ng komunidad ay nagsimula ng tumulong sa pagtatanim ng mga pananim, pagtatayo ng mga bahay, at pagpapalakas ng mga pondo para sa pangkalahatang kaunlaran. Ang kanilang mga pagsusumikap ay nagbigay ng bagong buhay at pag-asa sa buong bayan. Ngunit sa kabila ng mga pag-unlad at tagumpay ng kanilang bayan, isang bagong hamon ang lumitaw. Isang araw, habang si Momotaro at ang kanyang mga kaalyado ay naglalakad sa tabi ng kagubatan, isang batang messenger mula sa kalapit na bayan ang lumapit sa kanila. Nag-aalalang may isang bagong banta na naglalayong magdulot ng kaguluhan. "Momotaro, bayani ng bayan, may mga balita po kami na may bagong pangkat ng mga nilalang na nagmula sa malalayong bundok. Hindi po sila mga ogre,
Ngunit may mga kakaibang kapangyarihan na hindi pa namin nauunawaan. Ang aming bayan ay nanganganib at kailangan namin ng tulong. Pakitulungan po kami, ang sabi ng batang messenger habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Momotaro na hindi nakasama sa unang bahagi ng kanyang paglalakbay ay nakaramdam ng isang bagong uri ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi na nila inasahan na magkakaroon pa ng bagong banta sa kanilang bayan. Ngunit alam nilang wala silang magagawa kundi ang tanggapin ang hamon. Huwag kayong mag-alala, kami ay tutulong sa inyo, sagot ni Momotaro na may tapang at determinasyon sa kanyang mga mata. Pupunta kami sa inyong bayan upang matutunan kung anong banta ang dumating. Laging handa ang mga bayani ng bayan na tumulong. Dagdag ni Momotaro. Ang kanyang mga alaga na laging handa at tapat ay nagtipon sa kanyang paligid. Ang aso, unggoy at peasant ay nagbigay ng kanilang pagsang-ayon at sabay-sabay nilang tinahak ang bagong landas patungo sa bayan ng messenger. Sa kanilang pagdating sa kalapit na bayan, isang nakakatakot na tanawin ang kanilang nasilayan. Ang buong bayan ay tila nawalan ng sigla at mga tao ay nagmamadali upang magtago sa kanilang mga bahay. Ang mga pader ng bayan ay may mga punit at ang mga taniman ay nasira. Nagkaroon ng kakaibang pagkabahala sa hangin. Agad nilang inusisa kung ano ang nangyari. Isang leader ng bayan, isang matandang lalaki na may malalim na mga mata ang lumapit sa kanila. Momotaro, salamat sa inyong pagdating. Kami po ay nagkaroon ng problema sa isang pangkat ng mga nilalang na hindi namin kayang labanan. Sila ay may kakayahang magpalit ng anyo at magpagalaw ng mga anino. Hindi namin alam kung paano sila labanan. Maaari ba kayong magbigay tulong sa amin? Habang si Momotaro ay nakikinig sa matandang lalaki, napansin niya na tila iba ang nilalang na tinutukoy nila. Ang mga nilalang ay hindi tulad ng mga ogre, mga nilalang na may mahiwagang kapangyarihan na nagmumula sa kadiliman. Ang mga ito ay mga anino na may kakayahang magtago at magpalit ng anyo, kaya't napakahirap nilang labanan. Hindi tulad ng mga ogre na may lakas at tapang. Ang mga anino ay umaatake sa kanilang isipan at katawan. Ang takot at pangamba na dulot ng kanilang mga presensya ay mas mahirap labanan. Nagtipon si Momotaro at ang kanyang mga alaga upang magplano. Kailangan natin ng isang estratehiya. Hindi natin kayang labanan ang mga anino ng basta-basta. Kailangan nating maging matalino at magtulungan. Paano natin sila matatalo kung hindi natin sila makita? Tanong ng peasant. Habang tinitingnan ang matandang lalaki at ang kanyang mga alaga, si Momotaro ay nag-isip at nagtanong, may mga lugar ba sa inyong bayan na hindi naaabot ng anino? May mga lugar bang maaari tayong magtago at magplano? May isang lumang templo sa dulo ng bayan na hindi gaanong tinatamaan ng anino. Maaari kayong magtago doon at doon magplano.
sagot ng matandang lalaki. Bumangon ang grupo ni Momotaro at nagsimula silang maglakbay patungo sa templo. Habang naglalakad sila, napansin nilang ang buong bayan ay tila natatakot at hindi makagalaw ng maayos. Ang mga anino ng mga nilalang ay nagsimulang maglakbay sa mga kalsada at ang bawat hakbang ng mga nilalang ay nagpapalakas sa takot ng mga tao. Sa bawat kanto ng bayan, ang mga anino ay dumidikit at sumasalubong sa mga tao, nagiging sanhi ng kaguluhan. Pagdating nila sa templo, inihanda ni Momotaro at ang kanyang mga kaalyado ang kanilang sarili. Alam nila na hindi ito magiging madali, ngunit nakahanda sila. Kailangan nating maging matalino, sabi ni Momotaro. Ang anino ay hindi kayang labanan ng lakas, ngunit kung kaya natin silang matutunan, maaari natin silang tapatin. Bago pa man magsimula ang labanan, nagdasal si Momotaro at ang kanyang mga kasama. Nagdasal sila upang matulungan silang malampasan ang bagong hamon na ito laban sa isang kalaban na hindi nila nakikita. Ang tapang at pagkakaisa ay magiging kanilang pinakamalakas na sandata. Ang templo kung saan nagtipon si Momotaro at ang kanyang mga kaalyado ay tahimik, ngunit ang paligid nito ay puno ng kabang dulot ng paparating na panganib. Habang nag-iisip si Momotaro kung paano haharapin ang mga nilalang ng anino, naramdaman nila ang malamig na hangin na dumaan, tanda ng presensya ng mga kaaway. Ang mga anino ay nagmamasid mula sa dilim, nagbabantay sa bawat galaw ng grupo. Ang mga anino ay hindi lamang may kakayahang magpalit ng anyo, paliwanag ni Momotaro sa kanyang mga kaalyado. May kakayahan din silang magtago sa dilim at magtakip ng kanilang mga galaw, kaya't hindi sapat na basta na lang tayo magtago. Kailangan nating maghanap ng paraan upang matutunan ang mga pagkilos nila. Bumangon si Aso at nagsalita. Kung ang mga anino ay magaling magtago, baka maaari tayong gumamit ng ilaw upang ilabas sila. Ang ilaw ay isang bagay na hindi nila kayang pagtaguan. Magandang ideya, Aso, sagot ni Momotaro. Ang liwanag ang magiging ating sandata. Kung gagamit tayo ng liwanag, malalaman natin kung nasaan sila. Pero kailangan nating mag-ingat dahil ang mga anino ay mabilis at mahirap sugurin kapag sila'y nakakubli sa dilim. Nag-isip si Momotaro at nagpasya na kumuha ng mga bagay mula sa paligid na maaaring gamitin bilang mga ilaw. Pinili niyang gumamit ng mga sanga ng puno at mga bagay na matutunaw upang magbigay ng liwanag sa paligid. Ang unggoy at peasant ay nagtulungan upang makahanap ng mga bagay na maaaring magsilbing mga ilaw at magbigay ng sapat na liwanag. Pagkatapos ng ilang minuto, nagtipon na sila sa isang pook sa templo kung saan handa na ang mga ilaw. Si Momotaro na may hawak na sanga ng kahoy na naglalabas ng liwanag ay nagsalita. Kapag dumarating na ang mga anino, tayo ay magtutok sa liwanag at hindi natin sila bibigyan ng pagkakataong magtago.
Ang ilaw ang magbibigay sa atin ng lakas. Habang nagsisimula na silang maghanda, naramdaman nila ang isang malamig na hangin na dahan-dahang pumapalibot sa templo. Ang mga anino ng mga nilalang ay nagsimulang lumitaw sa dilim. Ipinakita nila ang kanilang mga hugis sa ilalim ng sinag ng liwanag, mga porma ng kabiguan at galit at naglalakbay sa dilim. Ang kanilang mga mata ay kumikislap, ngunit walang tinig, walang galaw, maliban sa dahan-dahang pagsubok nilang salakayin ang kanilang mga kalaban. Mag-ingat, sigaw ni Momotaro. Iwasan natin ang malalapit na anino. Labanan natin sila sa ilalim ng liwanag. Ang mga anino ay mabilis na sumugod. Ngunit ang ilaw na itinaguyod ni Momotaro at ng kanyang mga kaalyado ay nagbigay sa kanila ng lakas upang mapansin ang galaw ng mga nilalang. Ang aso na mabilis at matalim ay tumakbo patungo sa isang anino at sinubukan itong sugurin gamit ang kanyang pangil. Ngunit hindi tulad ng mga ordinaryong kalaban. Ang anino ay mabilis na nagbago ng anyo at nagdulot ng matinding kalituhan sa kanyang pag-iisip. Bakit hindi ko siya matamaan? Tanong ng aso na nagsimula ng mawalan ng pag-asa. Ngunit si Momotaro na nakamasid sa bawat galaw ay sumagot, "Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tandaan ninyo, ang mga anino ay hindi kailanman magiging matibay hanggat ang ilaw ay naroroon upang gawing malinaw ang kanilang galaw." Mabilis na nagdesisyon si Momotaro at inutusan ang unggoy na tumulong sa pag-aayos ng mga ilaw sa paligid. Ang unggoy na mabilis mag-isip ay nagsimulang magtago sa mga anino at gumamit ng kanyang mga sanga upang magpatuloy sa pagpapalakas ng liwanag. "Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo," sabi Enge unggoy, habang ang liwanag ay patuloy na sumabog at nagbigay ng pag-asa sa kanilang grupo. Nagbigay si Peasant ng isang mabilis na paglipad upang magbigay ng pantulong mula sa taas. Ang kanyang mga mata ay matalim at nakikita ang galaw ng mga anino mula sa itaas. "Andyan sila!" May 3 anino sa kaliwa at 2 anino sa kanan, sigaw ni Peasant. Gamit ang kanilang mga huling pagsusumikap, natutunan nilang labanan ang mga anino sa ilalim ng liwanag. Ang aso, unggoy at Peasant ay nagsanib puwersa at patuloy na tinutok ang mga ilaw sa bawat sulok ng templo. Ang mga anino ay hindi nakaligtas sa kislap ng liwanag at sa bawat paglipas ng oras, mas bumaba na ang kanilang lakas. "Patuloy lang tayo!" sigaw ni Momotaro habang hawak ang kanyang espada at nag-aalab ang kanyang tapang. "Hindi sila makakaligtas sa ating pagkakaisa." Ang mga anino ay nagpatuloy sa pagsubok, ngunit isa-isa silang napawi sa ilalim ng liwanag na kanilang ginawa. Hindi nila kayang labanan ang mga gabay ni Momotaro at ang kanyang mga kaalyado. Ang bawat anino na kanilang tinamaan ay naglaho, at sa bawat anino na naglaho, mas lalo silang lumalakas hanggang sa huli
walang natirang anino sa templo. Ang buong bayan, pati na ang kanilang mga kaalyado, ay nagdiwang sa tagumpay. Natutunan nilang labanan ang isang uri ng kalaban na hindi nila nakikita at nakayang magtago sa dilim. Ngunit sa kabila ng lahat, napatunayan nilang ang liwanag at pagkakaisa ay may kakayahang magtagumpay laban sa mga pinakamatinding hamon. Si Momotaro at ang kanyang mga kaalyado ay nagbigay ng pasasalamat sa kanilang tagumpay. Ang mga nilalang ng anino na dati nagdulot ng takot ay hindi na muling maghahasik ng kaguluhan. Ang bayan ay muling naging payapa at natutunan nila ang halaga ng liwanag sa kabila ng dilim. Matapos ang matinding laban sa mga anino, ang bayan ni Momotaro ay muling nakaranas ng kapayapaan. Ang buong nayon ay puno ng kagalakan at pasasalamat dahil sa tapang at kabutihang loob na ipinakita ng kanilang mga bayani. Si Momotaro at ang kanyang mga kaalyado, ang aso, unggoy at peasant, ay hindi lamang mga tagapagligtas kundi naging simbolo ng pagkakaisa at pag-asa sa buong bayan. Sa kabila ng tagumpay, hindi nakalimutan ni Momotaro ang mahalagang aral na natutunan nila mula sa labanang iyon. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa lakas ng katawan o armas, kundi sa lakas ng loob, pagkakaisa at ang kakayahang magtagumpay laban sa mga pagsubok sa buhay. Ang liwanag ng pagkakaisa ay mas matindi kaysa sa anumang dilim na maaaring dumaan. Ang mga tao sa bayan ay nagsimula ng magtipon upang magpasalamat kay Momotaro at sa kanyang mga alaga. Ang bawat isa ay nagdala ng kanilang mga alay at handog bilang pasasalamat sa mga bayani. Hindi namin kayang bayaran ang inyong kabutihan, sabi ng isang matandang babae habang nilalapit ang kanyang mga anak kay Momotaro. Inyo pong ipinakita kung paano magtulungan, kung paano magpatawad at kung paano magsimula muli. Sa inyong mga kamay, nakita namin ang tunay na lakas. Wala kayong dapat ipagpasalamat sapagkat lahat tayo ay magkasama sa laban na iyon. Sagot ni Momotaro. Ang tunay na bayani ay ang bawat isa sa atin. Sa pagkakaisa ng ating bayan, nagtagumpay tayo. Habang ang mga tao ay nagdiwang, si Momotaro ay lumapit sa mga ogre na dating kalaban nila. Ang mga ogre na ngayon naging tapat na kasamahan sa komunidad ay nagsimula ng magtulungan sa iba't ibang gawain sa bayan. Nagpatuloy sila sa pagtulong sa mga tao, nag-aalaga ng mga taniman at nagtatayo ng mga bahay. Ang kanilang mga kamay ay ngayon ay may layuning magpagaan ng buhay ng kanilang mga kababayan. Isang araw, ang leader ng mga ogre ay lumapit kay Momotaro. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagpapatawad at sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang magbago. Hindi po namin kailanman makakalimutan ang inyong kabutihan. Walang anuman, sagot ni Momotaro. Ang inyong pagbabago ay isang patunay
na kahit ang pinakamatitigas na kalaban ay maaaring magbago at magtulungan para sa kabutihan ng iba. Ang pagkakaisa ng mga tao at ogre ay naging inspirasyon sa buong nayon. Ang bawat isa, anuman ang kanilang pinagmulan, ay nagsimulang magtulungan upang mapabuti ang kalagayan ng bayan. Ang mga dating kalaban ay hindi na tinuturing na mga kaaway, kundi mga kaibigan na nagsisilbing katuwang sa pag-unlad ng komunidad. Ang bayan ay naging isang modelo ng pagtutulungan at pagkakaisa. Sa isang gabi ng kasiyahan, nagsimula ang isang malaking pagdiriwang sa bayan. Nagdaos sila ng isang malaking handaan kung saan ang bawat isa ay nagdala ng mga pagkaing inihanda mula sa kanilang mga hardin at bukirin. Si Momotaro, kasama ang kanyang mga kaalyado, ay naglakad sa gitna ng mga tao habang ang mga kabataan ay nagsasayaw at ang mga matatanda ay nagsasama-sama upang magkwento ng kanilang mga karanasan. Ang pagkakaisa ay ang tunay na kayamanan ng bayan, wika ni Momotaro habang nakatayo sa harap ng mga tao. Hindi natin kayang magtagumpay kung tayo ay nag-iisa. Sa bawat hakbang, sa bawat laban, ang pinakamahalaga ay ang pagtutulungan natin. Ang bayan na ito ay magpapatuloy dahil sa bawat isa sa atin. Ang mga tao ay sumang-ayon at nagsimulang magpalakpakan. Lahat ay natutunan ang pinakamahalagang aral mula kay Momotaro, na ang tunay na tagumpay ay hindi sa pamamagitan ng lakas at tapang ng katawan, kundi sa pagkakaisa ng mga puso at isipan. Sa tulong ng bawat isa, ang bayan ay muling nabangon at naging mas matatag kaysa dati. Habang ang gabi ay nagpatuloy, ang mga alaga ni Momotaro, ang aso, unggoy at pheasant ay nagsimulang magkwento ng kanilang mga karanasan sa bawat tao. Ipinakita nila ang mga sakripisyo at kabutihang loob na ipinakita nila sa kanilang mga laban. Ngunit higit sa lahat, ipinakita nila na ang bawat isa sa kanila ay may halaga at ang kanilang pagkakaibigan ang tunay na pundasyon ng kanilang tagumpay. Si Momotaro ay tiningnan ng kanyang mga magulang na nagsisilbing gabay sa kanya mula pa sa simula. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, hindi lamang sa kanilang pagmamahal, kundi sa kanilang mga aral sa buhay. Salamat po, mahal kong mga magulang, sabi ni Momotaro. Dahil sa inyo, natutunan ko ang kahalagahan ng pamilya at ang pagkakaroon ng malasakit sa bawat isa. Ang kanyang mga magulang na puno ng kaligayahan ay niyakap siya ng mahigpit. Kami labis na proud sa iyo, anak. Ang iyong kabutihan at tapang ay magsisilbing gabay sa mga susunod na henerasyon. Ang bayan ni Momotaro ay muling umusbong at ang mga tao at ogre ay nagsanib puwersa upang magtulungan sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad. Ngunit sa kabila ng kasiyahan at pag-unlad, isang pakiramdam ng hindi pagkakatapos
ang nararamdaman ni Momotaro. Bagamat natamo nila ang tagumpay laban sa mga ogre at mga anino, alam niyang may isang bagay pa silang kailangang gawin. Ang mga ogre na kanilang pinatawad at tinulungan ay nangangailangan ng pagkakataon na magbalik loob hindi lamang sa kanilang bayan kundi sa kanilang mga pinagmulan. Isang araw, habang ang buong bayan ay nagsasaya at nagtutulungan, lumapit si Momotaro sa kanyang mga kaalyado, si Aso, Unggoy at Pheasant. Pakiramdam ko'y may kulang pa sa ating misyon. Ang mga ogre na tinulungan natin ay nakapagbagong buhay na. Ngunit ang kanilang pinagmulan, ang bundok ng mga ogre ay tila nananatiling puno ng takot at pagkakasala. Baka ito na ang oras na bumalik tayo sa bundok ng mga ogre upang tignan kung ano ang nangyari sa mga natirang ogre at kung paano natin matutulungan ang mga ito. Wika ni Momotaro. Ang mga kaalyado ni Momotaro, bagamat may pag-aalinlangan, ay nakinig at sumang-ayon. Kung sa tingin mo'y kailangan pa nating gawin ito, hindi kami magdadalawang isip na samahan ka, sabi ni Aso habang inaangat ang kanyang mga pangil. Nasa iyong tabi kami, Momotaro, saan man tayo magpunta. Kung ang iyong puso ay nagsasabing ito ang dapat gawin, susundan ka namin, dagdag ni Unggoy. Ang ating laban ay hindi natatapos sa pagpatay sa mga ogre, kundi sa pagtulong sa kanila na magbago at muling makatawid sa kanilang landas. Si Pheasant na matalim ang pananaw ay nagsabi, "Pati ako ay handang magbalik sa bundok. Ang liwanag na naipakita natin sa kanilang buhay ay hindi natatapos dito. Kung may natirang ogre na nangangailangan ng tulong, tayo ang magsisilbing gabay nila." Sa mga salitang ito, si Momotaro ay nagpasya na maglakbay muli patungo sa bundok ng mga ogre. Hindi lamang upang tulungan ang mga natirang ogre, kundi upang tiyakin na ang kanilang mga pagsisikap ay magbubunga ng isang malalim at permanenteng pagbabago. Ang kanilang paglalakbay pabalik sa bundok ay puno ng mga alaala ng nakaraan ng mga laban, ng mga pagsubok at ng mga tagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang tanging layunin nila ngayon ay hindi lamang upang magtanggol, kundi upang magbigay pag-asa at tulungan ang mga ogre na muling bumangon. Nang makarating sila sa bundok, isang matinding katahimikan ang sumalubong sa kanila. Hindi tulad ng dati, ang bundok ng mga ogre ay tila napakapayapa. Ang mga kabundukan ay tahimik at ang mga hangin ay dahan-dahang humuhulog mula sa mga mataas na tuktok ng bundok. Nang humakbang si Momotaro at ang kanyang mga kaalyado, ang kanilang mga mata ay bumangon sa bawat lugar. Naghahanap ng mga palatandaan ng buhay mula sa mga ogre. Hindi nagtagal, nakita nila ang ilang mga ogre na nagsisimula ng lumabas mula sa mga kuweba at mga lugar na kanilang tinatago. Ang mga ogre ay nagkakatipon sa isang lugar, at nang makita nila si Momotaro at ang kanyang mga kaalyado,
Nagulat sila. Ang mga ogre ay nagbigay ng isang malalim na bow bilang tanda ng paggalang at pasasalamat. Momotaro, sabi ng leader ng mga ogre, nagbalik ka upang tulungan kaming magbago ng buo. Hindi namin makakalimutan ang inyong kabutihang loob. Si Momotaro na may hawak na espada ay nagsabi, ang inyong pagbabago ay isang patunay ng lakas ng pagkakaisa. Hindi ako nagbalik upang maghiganti, kundi upang tiyakin na ang mga aral na natutunan natin ay magsisilbing gabay sa inyong bagong buhay. Habang nagsasalita si Momotaro, ang leader ng mga ogre ay nagpatuloy. Kami ay handang magtrabaho ng magkasama upang mapabuti ang aming komunidad. Alam namin na ang aming nakaraan ay puno ng kasalanan, ngunit ito ay hindi magtatagal. Nais namin na makapagsimula muli. Nagpasya si Momotaro na magbigay ng pagkakataon sa mga ogre na tunay na magbago. Kung nais ninyo talagang magbagong buhay, magsimula tayo sa pagtulong sa mga tao ng bayan. Magtulungan tayo upang makapagtaguyod ng mga bagong pagsasamahan. Ang inyong lakas at tapang ay magagamit upang magtulungan sa inyong mga komunidad. At sa mga salitang ito, ang mga ogre ay nagsimula ng magtulungan sa mga tao sa paligid ng bundok. Ang kanilang mga kamay ay nakahanda upang magtrabaho at nagsimula silang magtulungan upang muling buuin ang mga nasirang mga kabahayan at mga bukirin. Naging bahagi sila ng komunidad ng mga tao at ang kanilang relasyon ay nagsimulang maging mas maligaya at mas matibay. Makalipas ang ilang linggo, ang bundok ng mga ogre at ang bayan ni Momotaro ay naging isang halimbawa ng tunay na pagkakaisa. Ang mga ogre na noon ay mga kalaban ay naging tapat na kasamahan sa pagpapaunlad ng komunidad. Ang kanilang lakas at tapang ay nagamit sa mabubuting layunin, pag-aalaga sa mga taniman, pagtulong sa mga pangangailangan ng mga tao, at pagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang bayan. Ang bayan ay naging simbolo ng pagbabago, hindi lamang sa pamamagitan ng pagkatalo ng mga kalaban, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagtulong sa mga kaaway upang magbago. Si Momotaro, na laging naroroon upang gabayan ang lahat, ay nagsimulang maglaan ng oras upang magturo sa mga kabataan ng bayan. Hindi lamang siya isang bayani ng kanyang panahon, kundi isang guro at gabay sa susunod na henerasyon. Tinuruan niya sila hindi lamang ng tapang at lakas ng katawan, kundi ng kahalagahan ng kabutihang loob, pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Isang araw, habang si Momotaro ay naglalakad sa tabi ng ilog kasama ang kanyang mga magulang, tumigil siya at tiningnan ang kanyang bayan. Mahal kong mga magulang, sabi niya, nangyari na ang pinakamahalaga kong misyon. Hindi ko na kailangang patunayan ang aking tapang at lakas. Sa halip, natutunan ko na ang tunay na kahulugan ng pagiging bayani ay ang pagpapatawad,
pagkakaisa at pagmamahal sa bawat isa. Ang kanyang mga magulang na lubos na proud sa kanilang anak ay niyakap siya ng mahigpit. Kami labis na natutuwa, anak. Hindi mo lang naipakita ang tapang sa laban, kundi higit pa riyan. Ipinakita mo sa lahat kung paano magmahal at magbigay ng pagkakataon sa mga nagkamali. Ang tunay na bayani ay hindi nakikita sa dami ng labanan na tinagumpayan, kundi sa kakayahan niyang magdala ng pagbabago sa puso ng bawat isa. Sa mga susunod na taon, ang bayan ni Momotaro at ang bundok ng mga ogre ay naging isang masaganang komunidad. Ang mga ogre at tao ay nagkaisa at nagsimula ng isang bagong buhay, puno ng mga oportunidad at pag-asa. Ang kanilang mga anak ay nagsimulang magtulungan, nag-aaral sa ilalim ng mga guro ni Momotaro at pinapasa nila ang mga aral ng pagkakaisa, pagmamahal at kabutihang loob, habang ang mga tao sa bayan ay patuloy na nagtutulungan at nagkakasama sa araw-araw. Si Momotaro ay tinanaw ang kanyang buhay na puno ng mga alaala ng pakikibaka at tagumpay. Alam niyang ang kanyang misyon ay higit pa sa simpleng pagiging bayani. Ang kanyang misyon ay magbigay ng gabay sa susunod na mga henerasyon upang maging mapagbigay, magpatawad at magtulungan para sa mas maliwanag na bukas. Sa bawat pagtahak ng araw at paglubog ng gabi, si Momotaro at ang kanyang mga alaga, ang aso, unggoy at piyasan, ay patuloy na nagsisilbing mga simbolo ng pag-asa, tapang at pagkakaisa. Ang kanilang kwento ay naging alamat, isang paalala sa bawat henerasyon ng kung paano ang isang bayani ay hindi lamang nasusukat sa lakas at tapang, kundi sa kakayahang magbigay ng liwanag sa dilim at magdala ng pag-asa sa lahat ng nilalang. At sa huli, nang magtapos ang kwento ng batang nagmula sa problema, ang bayan ni Momotaro ay naging simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa sa buong rehiyon. Ang mga alaga niyang walang sawang tumulong at ang mga ogre na nagbago mula sa kanilang madilim na nakaraan ay naging mga tagapagtaguyod ng kabutihan. Sa bawat paglipas ng taon, ang kanilang bayani, si Momotaro, ay patuloy na pinapalakas ang mga puso ng bawat isa, at ang kanyang pangalan ay naaalala hindi lamang bilang isang batang ipinanganak mula sa isang problema, kundi bilang isang simbolo ng tunay na pag-ibig at malasakit sa kapwa